Praise the Lord. Sa oras na ito mga kapatid ay tayo naman po ay makinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay makinig ng pagbabasa. Tayo po ang ating talapang salita, Pastor David. Praise the Lord. Praise God. Say praise the Lord. Praise the Lord. Malakas ang palakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise God. Buhay ng ating makinig Diyos. Kaya nga, ang buhay ng tao, wala siyang ibang gagawin kundi kung paano niya dadakilain ng Panginoon. Amen? Kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Totoo, ang Diyos, hindi po natin siya nakikita. Mahirap pagalakin ang isang bagay na hindi ka nakikita. So, nagbibigay ka ng kagalakan doon sa hindi mo nakikita. Mostly, ang tao nagbibigay nagiging ang tao, kumbaga sa trabaho, nagiging masipag yung tao kapag yung manager nandyan. Diba? Kapag yung manager nandyan, masipag yung tao. Kasi nagpapakitang gila siya. Pero kapag walang manager, pitik-pitik lang. Kumbaga, pag walang manager, hindi mo makikita sa kanya yung kasigasigan sa pagtatrabaho sapagkat wala yung manager. Dahil nandun yung manager, nagpapakita siya ng gilas, gagawin niya lahat ng bagay kahit may hirap, kakayanin niya. Pero pag wala, ay walang nakita, pwede yung pitik-pitik lang. Pero sa ating Panginoon, sa lahat ng bagay, dapat makitaan tayo ng Diyos na kapurihan para sa Kanya, kaluwalhatian para sa Kanya. Ano man ating gagawin para sa Panginoon, hindi para sa atin. Amen? Ang kapurihan ng tao ay walang kapuluhan. Pero ang Diyos ay malulugod sa iyo, yung Diyos matutuwa sa iyo, malaking kabuluhan yun para sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nag-reward, tamang reward. Sa trabaho, kapag masipag ka, pagsipsip ka, yun yung malaking reward. Kahit na masipag ka, kung hindi ka naman dikit sa boss mo, hindi ka makakuha ng magandang reward. Pero sa Diyos, lahat tayo ay equal. Amen? Hindi pinag-uusapan anong katayuan mo sa mundo, anong kalagayan mo sa mundo, anong degree mo, anong natapos mo, wala ka natapos. In the sight of God, lahat tayo ay pantay-pantay. Hatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Say praise the Lord. Tunay na ang Diyos ay napakabuti. Sa lahat ng bagay, sabi nga, ang Diyos ay mabuti. Kahit na tayo, minsan hindi tayo nagiging mabuti sa Panginoon. Pero yung Diyos na ang pinaglilingkuran natin, na natiling tapat sa kanyang pangako, na nagiging mabuti siya sa kanyang mga lingkod. Nagkakaroon tayo ng mga kahinaan. Normal yun. Sapagkat hindi nga tayo Superman. Superman nga may kahinaan din. At ang mga superhero man, may kahinaan din. Pero walang ibang ipapalakas sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At sabi naman ni Pablo, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Ibig sabihin, ang Biblia nagtuturo sa atin, in the times of trouble, huwag mong ayunan yung kahinaan mo. In the times of kahinaan, in the times of maraming kabigatan, huwag mong ayunan yung kahinaan mo. Isipin mo lagi ang kabutihan ng Panginoon. Isipin mo lagi ang pag-iingat ng Diyos sa iyo. Isipin mo lagi na pinagaling tayo ng Panginoon sa ating mga karamdaman. Sapagkat tunay na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kagalingan. Kaya nga naalala ko nung bata kami, hindi uso yung mga gamot-gamot. Kahit nga herbal, hindi uso-uso yun. Ay meron pala herbal, bayabas, tapal-tapal. Pero nung bata kami, yung talagang pananampalataya. Pag may sakit ka, i-fasting mo lang yan. Ngayon, ang fasting, kapag gusto mong mag-exam, pag mababang mo sa exam, pag mag-exam ka, ang sabi ng tao, i-fasting mo na lang yan. Kung mahina daw ang utak mo, i-fasting mo na lang. Baka madala sa abang ng Diyos. Pero hindi po yun. Ikaw pa yun ang gagawa. Ibig sabihin, pag may-exam ka, mag-review ka. Huwag mo idaan sa fasting. Dahil maya, nag-fasting ka na, mababa naman yung nakuha mo, sisihin mo pa yung Panginoon. So mean to say, nasa atin pa rin yung ating mga ginagawa. Ano mga ating ginagawa, yun yung bunga ng ating mga paglilingkod. Okay, Romans 29:23. Tunay na ang Diyos ay hindi siya nagtatangi ng tao. Mapalad ang mga Israel sapagkat sila ay pinili ng Diyos.
Romans 9:23. Mapalad ang Israel sapagkat sila ay minahal ng Diyos dahil kay Abraham. Mapalad ang Israel sapagkat sila ay talagang pinakatatangi ng Panginoon. Ngunit tayong mga hintil ay mapalad din naman tayo sapagkat biniyayaan tayo ng Panginoon. Sabi nga, ang Iglesia ng Diyos hindi mabubuo na walang mga hintil. Amen? Hindi mabubuo ang Iglesia ng Diyos kung wala ang hintil. Kung Israelita lang, hindi po mabibless ang Panginoon. Basahan po natin sa Romans 9:53. At upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Next. Maging sa atin na kanya namang tinawag hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Kaya nagtawag na pala mula nung unang paggalang pala, hindi lang pala Israel yung tinawag. Akala natin noon, Israel lang yung tinawag. Sa huling panahon pala, sa huling araw, lilitaw yung mga tinawag ng Diyos na mga hintil. At yung mga hintil yan, yan po ay mga special na lingkod ng Panginoon. Amen? Special ba? Hindi po special child. Kasi pag sinabing special child, di ba? Pangit pakinggan. But in the sight of God, ang mga hintil pala, special sa Panginoon. Bakit sinabing special sa Panginoon? Sapagkat yung mga hintil ang magdadala ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen ba? Dapat ang magdadala ng kaluwalhatian ng Diyos, dapat yung mga Israel, sapagkat yan yung kanyang pinili, yan yung kanyang bayan, dapat yan ang magdadala. Pero hindi po. Sa huling araw, ang magdadala ng mataas na kaluwalhatian ng Panginoon, hindi ang Israel, kundi ang mga hintil. Kaya nga, dati ang panahon, yung mga Israel maiingit sa atin. Hindi natin kasalanan yon. Why? Sapagkat nakapanukala na po. Sa huling panahon, natatawag ang Diyos sa mga hintil at sila yung pagpapahayagan ng mga lihim na hindi nalaman ng mga Israel. Ngunit ipahayag ng Diyos sa mga hintil yung mga lihim na bagay. Okay, next verse. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. Yung Israel, matagal niya ng bayan yan. Yung Israel, matagal niya ng iniibig yan. Kapag sabi dito na, gaya naman ang sinasabi ni Isaiah sa aklat, gaya naman sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi ko dating iniibig. Sino ba yung dati niyang hindi iniibig? Di matagal niya ng iniibig ang Israel. Kahit gaano matigas ang ulo ng Israel, yung pag-ibig ng Diyos, hindi na magbabago yun. Maatiling pag-ibig ng Diyos yun sa Israel. Maaaring parurusahan sila ng Panginoon, pero yung pag-ibig ng Diyos nandoon pa rin, hindi humihiwalay. Pero dito, sabi dito, hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Sino ba yung mga yun? Walang iba itong mga hintil. Tayo po ito, na mga dating hindi iniibig, na dating hindi bayan, pero binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging bayan niya at tatawagin niyang iniibig. Kaya nga noon nga sabi ko nga, ang sarap maging Israelita. Pero nung nagkaroon ng gira-gira palagi sa Israelita, ayaw ko na maging Israelita. Bakit? Totoo ang Israelita, wala silang kapayapaan sa kanilang bansa. May bansa ang Israel, pero ang bansang Israel, wala silang kapayapaan. Why? Sapagkat yung trend ng buhay nila nasa paligid. Tignan nyo yung tignan nyo po yung mga Muslim. Lahat ng paligid ng Israel, lahat yan, puro Muslim. Sila nasa gitna at ang lahat ng paligid nila ay Muslim. Ibig sabihin, lahat ng mga yon, trend sa kanilang buhay. Gusto nga nilang burahin ng Israel sa mapa. Pero dahil may pangako ang Diyos na yun ay kanyang bayan, kahit maliit na bansa, hindi niya ahayaan yun ay makukog sapagkat minahal sila ng Panginoon. Amen? Amen? Minahal sila ng Panginoon. Kahit anong gawin ng mga Arab countries, magsama-sama sila para pupin yung Israel, para pulpusin ang Israel. Hindi nila magawang pulpusin yung maliit na bansa. Bakit kaya? Bakit nila magawang pulpusin? Ang liit ng Israel, unlike sa Saudi, ang laki. Unlike sa Egypt, ang laki niyan.
Ibig sabihin, kaya hindi sila nakukupkup ng mga Arab countries sapagkat may pangako ang Diyos sa kanila. May pangako ang Diyos sa kanila na iingatan sila sa kanilang buhay. Iingatan sila sa lahat ng kanilang buhay, sa lahat ng kanilang panahon. Pero darating yung panahon, sila ay kukupkupin ng Panginoon at sila ay matatalo. Nakasulat ba yon? Nakasulat ba yon? Matatalo ang Israel. Darating yung time na yon. At ang Israel sila ay kukupkupin. Pero bago sila maubos, darating ang Panginoon ng kanilang tagapagligtas. Pero sa ngayon, kahit anong gawin ng mga Arab countries, kahit anong gawin ng mga Muslim countries na magsama-sama, hindi ito kayang kukupin ng mga Arab countries sapagkat sila ay tao lamang. Unlike sa Diyos na nagpo-protect sa Israel, hindi nila kaya ang protection ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya kung paano iniingatan ng Diyos ang Israel na kanyang bayan, ay gayon din naman tayo, iingatan tayo ng Panginoon. Tayong mga impir na nakakilala ng kanyang pangalan. Kaya nga sabi ng Biblia sa ating mga ginagawang paglilingkod, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na mananamba. Sa Israel, hindi na siya makakita ng tunay na pagsamba. Tama ba? Tama ba? Makakita ba sa Israel ng tunay na pagsamba? Sinabi ng Panginoon sa Matthew o sa John din, sa Matthew, sa Luke, o sa John, ang sabi doon, sa John 4, na hindi na sasambahin ang Ama sa bundok na ito, maging sa Jerusalem man. Bakit kaya? Bakit di na siya sasambahin doon? Sapagkat ang tunay na pagsamba ay pagkakilala sa Panginoon. Hanggat hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, hindi mo siya masasamba ng tunay na pagsamba. Amen? Hanggat hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kalagayan, nung siya bago siya naging tao, anong kalagayan, at nung naging tao siya, anong kanyang katayuan, at nung siya ay namatay na maguli, at nabuhay na maguli, anong kalagayan niya, dapat malaman natin yon sapagkat yun ay kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang magdadala ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi ang Israel, sapagkat until now, ang Israel, inaantay nila yung Misaya. Inaantay pa rin nila yung kanilang Misaya na bababa, samantalang tayo, inaantay na lang natin yung pagbabalik. Tama ba? Pagbabalik ba? Pagbabalik? Yung second coming of God. Second coming of Jesus Christ. Inaantay natin sa mata ng Israel. Until now, nag-aantay sila ng pagbabalik ng kanilang Misaya. Kaya nga, paano nila maluluwalhati ang Panginoon kung mali ang kanilang paniniwala? Pero ganun pa man, pinakaiibig sila ng Diyos. Amen? Amen? Grabe magmahal ng Panginoon, unconditional. Unconditional ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero tayo mga hintil, kapala din tayo sapagkat sinabi dito sa Biblia, hindi niya dating bayan, gagawin niyang bayan, hindi niya dating inibig, pero kanyang ibibigin. Palapakan ng Panginoon. Praise God. Next verse. 6. At mangyayari na sa dako pinagsabihan sa kanila, kayo hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Palapakan ng Panginoon. Praise God. Kaya tatawagin tayo ng Diyos na anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, buhay tayong nakikilala ng Panginoon. Buhay tayong naglilingkod sa Panginoon. Buhay tayo na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya nga sabi ko ngayon, ano bang magandang pakinggan? Kilala mo ang Diyos o kilala ka ng Diyos? Anong magandang pakinggan? Kilala mo yung Diyos o kilala ka ng Diyos? Ha? Parehas? Nag-isip ko rin sila. Ano maganda? Kilala ka ng Diyos o kilala mo ang Diyos? Sapagkat sa Matthew 7:21, maraming sabi, Panginoon, Panginoon. Tama? Sa Matthew 7:21, maraming sabi, Panginoon, Panginoon. Basahin natin yung Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya ito, hindi lahat nagsabi ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi nakilala lamang sa gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya,
Marami nagsasabi, kilala nila ang Diyos. Sa pagkakilala nila sa Diyos, nagiging tatlo pa. Tama? Yung iba, ang Diyos nila, nagiging dalawa pa. Mabuti lang sa atin, ang Diyos natin, di isa lang. Salamat ang Panginoon. Amen. Kaya masabi ng Biblia, paano may kilala yung Diyos kung tatlo? Yung isa nga lang, hirap ka nang kilalanin, tatluhin mo pa. Di ba? Hirap ka nang kilalanin yung isa, gagawin mo pang tatlo. Yung iba, dalawa. Pero sa atin, kailanman, ang unang aral ng Biblia, ibigin mo ang nag-iisang Panginoon, ang iisang Diyos. Sabi sa Israel, sapagkat ang ating Panginoon ay isang Panginoon. Isa lang Diyos natin at hindi kailangan ng dalawa. Kaya sabi sa 71 na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, yung pasok sa karir ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Kaya hindi yung tumatawag, hindi yung kilala mo ang Panginoon, iligtas ka na. Dapat kilala ka ng Panginoon. Amen? Si Pablo, kilala ng Panginoon. Amen? Nung siya ay yung pumunta siya sa mga lingkod ng Panginoon para kanyang gapusin, para kanyang huliin. Pero ang nakakatawa nito, nung siya ay binulag ng Panginoon, pinapunta niya si Ananias. Sabi niya, Ananias, pumunta ka doon sa bahay na ganito sapagkat nandun si Saulo. Sabi niya, di ba yun yung taong naguhuli ng mga lingkod ng Diyos? Kanyang ginagapos at dinadalang bihag para dalhin sa mga kaparihan, sabi niya doon. Di ba yun ay mamamatay tao? Tingnan nyo si Ananias, kinakausap ng Diyos, pumunta doon para pagalingin. Pero nangatwiran si Ananias, natatakot din siya. Bakit? Kasi alam niya itong taong to, kumbaga sa mga lingkod, siya yung terror ng mga lingkod ng Diyos. Siya yung nagpapahamak, siya yung nagbibigay ng parusa sa mga lingkod ng Diyos. Pero si Pablo, sa tiyan pa lang ng kanyang ina, pinili na siya ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya nga tayo mga lingkod ng Panginoon na naglingkod sa Kanya, alam natin na tayo ay pinili ng Panginoon. Sinabi sa dinami-dami ng tao sa mundo nito, isa tayo sa pinili ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Amen? Tama ba? Napakaraming tao sa mundo. Pero sabi ko nga, bakit iilan lang yung pinipili ng Panginoon? Diyos naman siya, makapangyarihan naman siya, di gawin niya lahat ng tao na maglingkod sa Kanya sapagkat yun naman yung kanyang kaluwalhatian, kapurihan. Pero hindi ginagawa ng Diyos yun. Why? Sapagkat sinasabi sa Biblia na sa Matthew, basahin natin yung Matthew 11:57. Ito nagkakamali. Ito. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi makakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi makakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Hindi mo makikilala yung Diyos. Hindi mo makikilala yung anak. Liban na lang pagpahayagan tayo ng anak. Sino ba yun? Wala ba ang ating Panginoon sa Kristo? Kaya nga nung naglalakad si Saulo, yung binulag siya ng Panginoon, ang sabi ni Saulo, Panginoon, sino ka ba? Ang sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Inuusig niya ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga, kung babasahin niyo yung sa Book of Acts, na Acts 9, Acts 3, o sa Acts 9 na sasabi doon, na yung kung paano tinawag ng Diyos si Saulo na maglingkod sa Panginoon. At si Saulo o si Pablo, siya yung apostol ng mga Hintil. Sapagkat nakatalaga kay Pablo na siya ay magiging apostol ng mga Hintil sapagkat siya ay paparoon sa mga Hintil upang ipakilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa paglilingkod natin, hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon. Minsan yung plano mo sa buhay mo, ito gusto mo, ito gusto mo, ito gusto mo, nakaplano lang. Pero may mga bagay na hindi mo masusunod yung mga plano mo sapagkat mas maganda pa rin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? May plano tayo sa buhay natin. Pagbibigyan tayo ng Diyos sa plano natin na gusto mo. Pero
tawag ito? I-compare mo. Mas maganda ba yung plano mo, mas maganda yung plano ng Diyos? Kasi yung plano mo, to gain everything. I-gain yung mga bagay dito sa sanlibutan. Pero yung plano ng Diyos, ibigay sa iyo yung buhay na walang hanggan. Amen? Yun yung plano ng Diyos sa iyo, ibigay yung buhay na walang hanggan. Kahit sinong mayaman, hindi niya kayang bilhin yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, yan po ay hindi kailangan ng pera. Ang kailangan dyan, pagpapakababa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kung mabibili lang yung buhay na walang hanggan, kawawa po tayo. Kawawa tayong mga mahihirap. Pero ang sabi ng Biblia, pinili ng Diyos ang mga mahihirap para maging mayaman sa pananampalataya. Palapatan ng Panginoon. Kaya nga sa paglilingkod natin, ang Diyos talagang just siya, tapat siya. Ang pagdating sa kaligtasan, hindi pinag-usapan anong kalagayan mo, anong katayuan mo, anong yaman mo, anong degree mo, anong natapos mo, yung pinag-usapan, ang pinag-usapan kung anong ating nasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon. Gawin natin ang lahat ng mga bagay sa gusto natin. Pero tandaan natin, ang sabi ng Biblia, yung mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito na walang paglilingkod, yan ay walang kabuluhan. Kaya nga sabi ng Biblia, kamtin mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, mapahamak ang iyong kaluluwa, anong silbi ng kayamanan na achieve mo, kung ang kaluluwa mo mapapahamak. Hindi ka ganun karangya, hindi ka ganun kayaman, pero alam mo sa puso't isip mo, na kung dumating yung panahon na ikaw ay mawawala sa mundong ito, alam mo nakapagbigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon. Say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Kaya palapakan ng Panginoon, Lord Jesus. Kaya sa paglilingkod natin, huwag nating hayaan na tayo ay gapiin ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Marami tayong mga hinaing sa mundong ito. Okay, basahin yung Galatians 4:9, kung hindi ako kamali. Ito ang 4:9 yan. Tulad ng sa tanong ko sa inyo kanina, ano yung maganda? Kilala niyo yung Panginoon o kilala kayo ng Diyos? Di ba? Parang ganito, yung mayor dito, kilala ninyo. Tama ba? Kanya-kanya tayong mayor eh. Yung mayor dito, kilala ninyo. Tama ba? Kilala nyo? Tanong, kilala kayo ng mayor? O, di ba? Kilala niyo yung mayor, pero hindi ka kilala ng mayor. Pag lumapit ka kay mayor, hindi ka kilala, pwedeng itsapera ka. Pero pag kilala ka ng mayor, ang galing lumapit. Tama ba? Tama ba? Kilala ka ng mayor eh. Maraming tao kilala yung presidente, pero ang tanong, kilala ba tayo ng presidente? Hindi. Pero pag kilala ka ng presidente, marami kang opportunity na dapat ma-achieve sa buhay mo sa pagkilala mo yung presidente. Pero sa ating ito, dapat ngayon, yamang naikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y naikilala ng Diyos. Di ba? Mas masarap pakinggan yun. Amen. Tama ba? Mas masarap pakinggan yan? Dapat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Ano yung binigyan niya ng mas mabigat na salita? Ha? Ano yung mabigat na salita binigyan din? Ito, o ang lalong mabuting sabihin. Tama ba? Napaganda, no? Dapat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Kaya, yun yung masarap sa feeling. Hindi, lahat ng tao kilala nila ang Diyos. Lahat ng tao kilala nila ang Diyos, sabi nila. Pero itong sinasabi nito, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y kilala ng Diyos. Kaya nga sa huling panahon, sasabihin ng iba, kami nagsipagaling sa iyong pangalan, kami nagpalaya sa demonyo sa iyong pangalan, pero sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya napakasarap sa puso na kahit kakaunti tayo sa bilang, pero alam natin tayo ay kilala ng Panginoon. Amen! Salamat ng Panginoon, praise God! Kilala ka nga lang ng mayor, kilala mo lang mayor.
pag umasta ka, parang mayor na rin. O di ba? May mga ganong tao. Nakapagpa-picture lang kay mayor, akala mo, pili niya, mayor na rin siya. Pinapakita sa mga tao, picture ako ni mayor. Lalo siguro pag presidente. Pag presidente pa yan, nakapig pa yan. Kasi nga, malaki yung taong napicturean mo, kilala sa buong mundo. Pero tayo, di natin kinakailangan makilala sa buong mundo. Ang importante, kilala tayo ng Panginoon. Enough na yan. Amen? Tama ba? Yung kilala ka ng Diyos, sapat na yon. At napakalaking, napakalaking puntos na yon na ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Sure win na yun sa salvation sapagkat kilala ka ng Panginoon. Huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Pagod na ba ka sa paggawa ng mabuti? Ha? Pagod na ba? Ano mas madaling gawin? Gumawa ng masama, gumawa ng mabuti. Kasi sabi ng Biblia, huwag kayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, nakakapagod pala gumawa ng mabuti. Kasi pag mabuti ka, minsan, kabutihan, inaabuso. Tama ba? Tama ba? Pag mabuti ka, inaabuso yung kabutihan mo. Kasi ba? Ako po, sabi, yung isa nga, yung isang taga-Leyte. Sinusutil siya. Nung napikon, sabi niya, sa bagay, yung aking kamay, hindi pa ito baptize. Pwede pa daw manapa. Nung binaptize daw siya, naigano daw niya yung kamay niya, hindi nabasa. Kaya sabi niya, yung kamay niya, hindi pa na-baptize. Kaya pwede pa daw. Kaya yung mahiya sa pagiging Kristiyano, yung lahat ng bagay titiisin mo. Titiisin mo, hindi para sa iyong kagustuhan, hindi kundi sa kagustuhan ng Panginoon. Titiisin mo sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Mga tiisan tayo sa isa't isa. Amen? Idalangin niya yung mga kaaway. Ang hirap nun. Mostly, ang kaaway mo, pag dinalangin mo, ano? O sige nga, pag nadalangin niyo sa kaaway ninyo, paano kayo manalangin? Sabi ng Biblia, idalangin ninyo yung mga kaaway. Paano idalangin yung mga kaaway nyo? Panginoon, sana matisod siya. Panginoon, sana magkasakit siya. Panginoon, sana, di ba? Yun yung pag may kaaway ka, yun yung masasabi mo. Kaaway mo nga eh. Sige nga, kailan ka nakita ng kaaway mo, magkaibigan kayo. Yun yung mahirap sa Biblia, yung mahalin mo yung kaaway. Pero kailangan. Tama po ba? Tama po ba? Sa mag-asawa nga lang, pag nag-aaway, di ba? Hindi yan, di ba? Tao, asawa mo yan. Pero pag nag-aaway kayo, parang hindi mag-asawa. Ganyan yung mga tao. Di ba? Ganyan yung mga tao pag nag-aaway sila. Pero sa atin, kapatid mo, mag-ibang tao man, kailangan mo idalangin mo sila. Sabi nga, pagpalain mo ang bawat nagsisimusik sa iyo. Paano pagpalain? Idalangin mo na sana Lord, bumait siya. Yun. Mas maganda yung ganun, amen? Sana Lord, magbago na yung kanyang ugali. Hindi yung Panginoon, sana kunin mo na siya. Mamaya, dininig ka ng Panginoon. Baka sabihin mo, ala, bakit ko nadalangin yun? Magsisisi ka rin. Kaya kung ano yung binuka natin lagi, kahatulan tayo sa ating mga paglilingkod, maging kaluwalhatian nawa ng Diyos yung ating mga ginagawa. Hindi sa ating sariling kapurihan, kundi sa kapurihan ng Panginoon. Say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya nga, ang sarap isipin na habang naglilingkod ka sa Panginoon, akala mo ikaw lang nakakilala sa Diyos. Hindi mo alam, kilala pala tayo ng Panginoon. Yung pagkakilala natin sa Diyos, kakaunti pa lang. Pero yung pagkakilala ng Diyos sa atin, mula ulo hanggang paa. Sabi nga, pati nga yung ating buhok. Bilang. Kayo, bilang nyo ba ang buhok nyo? Oh, yung Panginoon, alam niya. Sabi ko sa inyo, simple-simple na lang, ipin ninyo, hindi nyo alam kung ilan. O, nagbibilang yan. O, di ba? Simple-simple na lang, ipin na lang, hindi nyo pa alam yan. Pero pinatutunayan ng Diyos, maging yung buhok natin, sabi niya, bilang niya, alam niya.
Ibig sabihin, alam ng Diyos yung buo nating pagkatao, maging naman ng ating puso, alam na alam ng Panginoon. Amen? Makakapag-deny tayo sa ating kapwa na yung puso natin ay malinis. Pero in the sight of God, baka yung puso natin marumi. Sa lahat ng bagay, pwede tayo magpakita ng tao. Tama ba? Tama ba? Andiyan yung kinainisan mo, andiyan yung nagmarites sa'yo, nalaman mo minarites ka, kasama dibdib mo. Hingiti ka, ganun. Pero yung puso mo, nagagalit. Sa Biblia, basang-basa ng Diyos yung ating mga puso. Kaya nga, wala tayong may sa Panginoon, wala tayong may tatago, maging hayag, maging lihim. Ito ay hayag sa mata ng Panginoon. Kung lahat ng bagay ay hayag sa Panginoon, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kung lahat ng bagay ay hayag, gumawa lang tayo ng mabuti. Amen? Amen? Kahit mahirap, gumawa tayo ng mabuti. Bakit? Sa paggawa mo ng mabuti, matutuwa ang Diyos sa iyo, maluluwalhati ang Diyos sa iyo. Tama ba? At natututo tayong magkaroon ng mahabang pagtitiis. Yung ginagawa mo, pinagprobulang sa Panginoon. Lord, kasi ito yung gusto mo, gagawin ko para sa iyo, kaluwalhatian. Kasi kung sa kagustuhan lang natin, ayaw natin mapalamang. Sabi ko nga, pag sinabing pangit ka, sasabihin mo ano? Ano sabihin mo? Pag sinabing pangit ka, ang sabihin mo? Mas. Diba? Pag sabing madamot ka, mas. Ang balik, mas. Ibig sabihin sa kanya, madamot sa iyo, mas. Laging may lamang. Kaya ayaw natin magpapalamang. Pero pag hindi tayo lingkod ng Panginoon, hayaan natin ang Diyos gumanti para sa kanila, para sa atin. Amen? Hindi tayo magbibigay ng judgment. Hayaan mo ang Diyos magbigay ng judgment sa gumagawa ng masama sa atin. Hindi man ko ang Diyos hindi man natutulog ang Diyos Laging bukas ang mata ng Panginoon sa kanyang mga banal at tinitignan tayo hanggang saan ang ating patient. Magtiis tayo, amen? Sapagkat ang pagpalit ng Panginoon malapit na. Amen? Malapit na ba? Amen. Malapit na? Amen. Idalangin natin, matagal pa. No. Hindi. Anong idalangin? Matagal pa? Dumating ka nawa, Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, dumating nawa ang kalooban mo. At ang Biblia sinasabi, mas malapit na sa panahon natin ngayon. Noon nakalagay, malapit. Pero mabasa lang sa Biblia, mas malapit na sa panahon natin ngayon. Sabi nga ni Pastor Prin nasa pintuan na nga Tama ba? Ang sabi ni Pastor Prin, nasa pintuan na nga, ang tagal pa magbukas. Pero yung mga sign, nandyan na po. Enjoy na po natin yung ating buhay. Huwag tayong matakot. Amen? Sabi ng Biblia, huwag maglumihan ng inyong puso. Mangyayari mga bagay-bagay na ito. Pero huwag tayong dapat maglumihanan. Huwag tayong manirbiyos. Kasi kinakailangan mangyari ang lahat ng mga bagay na to. Amen? Tama ba? Sabi sa akin ni Father Joe, sabi niya, Pastor, yung mga gera-gera ito, bakit ganito? Panay gera na, panay gera. Pwede ba natin idalangin na ihinto na yung gera? Ang sabi ko, ay nako, hindi po natin pwede kontrahin yung Biblia. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan mangyari ang mga bagay nito, ngunit hindi pa ang wakas. Ibig sabihin, may mga nakasulat sa Biblia, kinakailangan mangyari at huwag na kontrahin yun. Tama ba? Huwag mo kontrahin yung mga nangyayari. Ito nangyayari mga bagay niyo, dapat mas lalo kang magbigay ng papuri sa Panginoon sapagkat yung mga sign, nakikita na natin. At pag nakikita mo yung mga sign, sa mga treasure hunter, kapag nakakita sila ng sign, masaya sila. Tama ba? Tama ba? Habang nakakita sila ng sign, pasaya sila ng pasaya. Hanggang nakakita sila ng sign, masaya sila. At pag wala silang nakita ng sign, malungkot sila. Ibig sabihin, kapag may sign, merong into sila makakamit o positive yung kanilang hinahanap. Sa atin, positive yung ating inaantay na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya sabi ko, kapag may nagturo na matagal pa, hindi niya alam ang kasulatan ng Biblia. Amen? Kapag may nagturo na matagal pa, hindi niya alam ang salita ng Diyos. Sapagkat ang nakalagay sa Biblia, malapit na. At habang malapit na, tayo naman ay magpupursige na magpapakabanal
Sapagkat sabi ng Biblia, sa huling araw, ang matuwid ay... Ha? Nasabi sa Biblia? Ang matuwid ay magpapakatuwid. Ang marumi ay magpapakarumi. Ngayon, nasa huling araw tayo ngayon, ang gagawin natin, magpapakatuwid tayo, magpapakabanal tayo. At pag hindi natin kaya, humingi tayo sa ating Panginoon, nabigyan tayo ng mahabang karunungan, kaunawaan, na maunawaan natin yung mga patient na pinapagawa niyo sa atin. Para sa pagparito ng Panginoon, makita niya tayong magiging banal sa harapan ng Panginoon. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat ng Panginoon, Lord Jesus. Kaya ang buhay natin isa lamang at mapalad tayo na sa huling araw tayo. Tama ba? Amen. Tama ba? Amen. Mapalad ba tayo sapagkat tayo na sa huling araw? Amen. Mapalad tayo sapagkat itong huling araw, pinangarap ito makita ng mga alagad ng Diyos. Itong huling araw, pinangarap ito ng mga apostol na masaksihan nila. Pero hindi nila masaksihan. Pero tayo, sa huling panahon, makikita natin yung nasabi ng Panginoon na pagparito. Ano kaya ang ating reaction kapag nakita natin ang Panginoon dumating? Matatakot? Alam nyo na mayroon sa bata, sabi ko sa kanya, nagturo ko ng children ministry doon sa sila. Sabi ko, kapag dumating ang Panginoon, anong gagawin ninyo? Yung isa nagkasa kamay, sabi niya ako, pastor, sige, anong gagawin mo? Pag dumating ang Panginoon, makita ko siya, tatakbo ako ng mabilis at yayakapin ko siya kahit sa paalamang. O, bata yun ha? Bata yun. Pero sabi niya, kapag dumating ang Panginoon at makita ko siya, tatakbo ako ng mabilis at yayakapin ko kahit sa paalamang. O, di ba? Yung batang yun, dapat hindi niya pa masabi sa napakaliit niya, pero sabi niya, pag dumating na yung Panginoon, tatakbo siya ng mabilis at yakapin niya ang Panginoon kahit paalam. Tandaan niyo ang bata, mahalaga sa Panginoon yan. Amen? Tama ba? Kung hindi kayo magiging tulad sa mga bata ay ano? Ano? Hindi kayo karapat-dapat sa kalan ng Diyos. Hindi isip bata ha. Baka maging buding tayo. Yung batang tinutukoy, yung hindi siya marunong magtampo, hindi marunong magpuot, hindi marunong ng puot, hindi naiwan sa puso. Mag-aaway ngayon, mamaya bati, mamaya away naman, mamaya bati. Pero yung mga tao, mga lalaki na, pag nag-away ngayon, bukas, magka-away pa rin yan. Isang araw po, hanggang sa isang taon, magka-away yan. Sapagkat yung puot nila, unlike sa bata, pag nag-away yan ngayon, mamaya bati na yan. Dapat alisin natin yung mga galit sa puso natin. Baka yan pa maging dahilan para hindi tayo makapasa sa buhay na walang yan. Amen! Praise God, salamat ng Panginoon. Kaya ito lang po ang aking may babahagi na magsumikap tayo sa kabanalan, sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay malapit na, sapagkat ang kanyang pagparito ay nalalapit na, at sa kanyang pagparito, makita niyang gayon ang ating ginagawa na naglilingkod, nagsisigap sa kanyang kaluwalhatian. Kaya puri ng Panginoon. Kaya tayo tayo, awitin natin ang mga bagay na kantakilaan ng Panginoon, sapagkat sa buhay natin ito ay hindi natin alam. Yung ano nga dyan, yung namatay nga dyan sa atin ng kapitbahay, yung bata pa yun. Nasa 48, bata pa. So, buhay hindi talaga natin hawak. Salamat na lang tayo, dinadagdagan ng Diyos ang ating buhay. Amen? Habang dinadagdagan ng Diyos ang ating buhay, hindi naman tayo umihiwalay sa paglilingkod sa Kanya. Yun yung napakabuti ng Panginoon. Awitin natin yung awit na malapit na. Awitin natin yung old song na malapit na. Old song po yan. Mas good. Ang
ng pagsamba. Sapagat ito ang nais mo sa iyong mga lingkod, ang magbigay sa iyo ng mataas na papuri at pagluwalhati. Hindi lahat, Panginoon, ay magtataglay nito sa iyo. Ngunit kami iilang tao na nakakilala sa iyo. Ito po ang aming nais, ang mabigyan ka ng mataas na parangal. Nawa, Panginoon, malugod ka sa buhay ng bawat sa amin. Hindi kami perfectong tao, hindi kami perfectong tao, Panginoon, ngunit inanasan namin na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Magampanan namin ang dapat namin gampanin mula sa iyong kalooban. Hindi ang kalooban ng bawat sa amin, kundi ang kalooban mo upang malugod ka. Dakilang Diyos, turuan mo kami sa aming buhay dito. Bigyan pahalagahan namin ang iyong mga salita. Bigyan pahalagahan namin ang iyong mga payo. Bigyan pahalagahan namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa buhay namin. Tunay, Panginoon, na nalalapit na ang iyong pagparito. Nawa sa iyong pagparito, makita mo kami gayon ang aming ginagawang naglilingkod kami. Hindi kami mapapariwara sa sanlibutan ito. Hindi kami, Panginoon, mahuhulog sa iyong mga kamay. Pagkos hahawakan mo kami upang mas lalo pa kami magtumibay sa pananampalataya at paglilingkod. Panginoon, sa mga kapatid namin na nanlalamig sa pananampalataya, Ikaw, Panginoon, ang umabot sa kanila. Hindi po namin alam ang kanilang damdamin, ngunit alam mo, Panginoon, ang kanilang puso at isipan. Kahabagan mo sila, Panginoon, sa magandang nanais din kami, Panginoon, na hindi lang kami, Panginoon, ang maglilingkod sa iyo, kundi marami pa ng mga kapatid na makakilala sa iyo na higit. Nawa sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat sa amin, hindi ito maging dahilan upang kami malugmok sa pananampalataya. Pagkos ito'y maging hamon pa, Panginoon, upang mas lalo kaming kumapit sa iyong mga salita. Tunay po, Panginoon, abang tao kami at hindi namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Ngunit sa iyong mga salita, sa iyong kapangyarihan, sa iyo, Panginoon, sinasalang-alang namin ang aming buhay. Inilalapit po namin ang aming buhay sa iyo upang ang buhay namin ito ay magkaroon, Panginoon, ng kasiguraduhan hanggang sa iyong pagparito. Gawa, Panginoon, yakapin mo kaming lubos. Iparamdam mo sa amin ang iyong pag-ibig mo. Pag-ibig na hindi kayang ipalaman ng sino man na tao. Ang pag-ibig mo na nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Ang pag-ibig mo na nagbibigay sa amin ng kagalingan. Ang pag-ibig mo na nagbibigay sa amin ng kasiyahan in the times of trouble. Yakapin mo kami lubos, Panginoon, upang maluwalhati ka namin sa lahat ng mga panahon. Binabalik po namin ang lahat ng papuring pagsamba sa iyo lamang, o aming Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang ay Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Praise God.